Siguro ang feeling ko si Congressman Abante, baka bored lang. So, nag-object siya dun sa finding ng sufficiency in form. So, may konti siyang drama na mag-walk out siya and all that. But I think he was only half serious about that. Mas seryoso yung usapan bukas. Well, yung popular notion, of course, is mahihirapan talaga sila. And I agree with that, mahihirapan sila. Kung totoo na fueled ang impeachment last year at mayroong mga hindi na itupad, then kailangan po malaki-laki ang ilalabas. Kung totoo yan ha, kasi tama kung susundan natin yung sinasabi ni Congressman Toby, ang may mga maniningil pa. So para makuha yung boto, kailangan punuin yung kulang doon sa impeachment 2025 bago makapag-usap ng mga terms at saka kung magkano ang ilalabas for 2026. So, pero kung babasihin natin sa mga reaksyon ng ilang mga kongresista, ang nakikita po natin dito is parang parang walang umiikot kasi may nagsasabi na matumal na, wala namang excitement. Merong iba na tila hindi mapinta yung muka, malungkot na malungkot, lalong-lalo na paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Reason dictates na kung ganun sila ka-invested doon sa na-strike down ng Korte Suprema, it means hindi sila ganun ka-prepared for 2026 version, yung 2.0. So without that impetus, ang iisipin ng ilang mga boboto dyan ay yung kanilang mga political careers. Yan ay yung conventional wisdom. Of course, we should be prepared sa kahit anong surprise na pwedeng mangyari dito, no? You never know. But ang tingin ko dyan is minus that impetus, mahihirapan sila ng 2.0 version ng impeachment ni VP Inday. Opo, ma'am, good evening po. Si MJ po ito. Ma'am, ano po ang basa ninyo dahil nakalusot po sa sufficiency in form yung dalawang reklamo? Bukas po yung determination ng sufficiency in substance. Anong tingin po ninyo, ma'am? Lulusot po ba yon? Lalo na yung De Jesus complaint. Okay, yung De Jesus complaint, well, hindi ko nakikita ng buo, although I understand medyo maikli lang siya, pero dapat kaakibat niya yung ebidensya. So, ang determination kasi ng sufficiency in form ay simple lang yan eh. Kung tama ba yung pagka-draft na naaayon dun sa forma na kagustuhan ng Kongreso, naaayon ba ito sa, meron bang subscription, ito ba ay sworn statement? Na-endorso ba ito ng at least one congressman? At kung nakakabit dito, base dun sa ilang mga kaso na nabasa natin, kung nakakabit dito ang nararapat na ebidensya. So form lang po yan, hindi pa nila tinitignan kung ano yung merito. So kadalasan nakakapasok sa sufficiency in form ang mga submissions for complaints in impeachment sa House. However, bukas medyo mabigat-bigat na po ang pag-i-discuss kasi this will go into the merits of the case. Ito ba ay sufficient na makapag-establish ng probable cause at to determine kung yung ebidensya at yung pag-apply nila ng grounds sa yung constitutional requirement kung ano yung grounds for impeachment ay naaangkop sa mga facts na ipinipresenta ng complainant. So kanina siguro ang feeling ko si Congressman Abante baka bored lang. So nag-object siya dun sa finding ng sufficiency in form. So may konti siyang drama na mag-walk out siya and all that. But I think he was only half serious about that. Mas seryoso yung usapan bukas. Opo, marami rin kasi po, ma'am, ang nagsasabi na ang impeachment laban kay PBBM ay ginawa para po matrigger yung one-year bar rule at sa madaling salita po ay parang bakunado na ang presidente laban po sa impeachment sa 2027.
Okay, ako ang tingin ko is that is entirely possible, lalong-lalo na sa tinatawag nilang De Jesus complaint. Di ko pa po nakita yung sa ano, yung second complaint ano, pero hindi, like I said, hindi mawawala naman sa isip ng mga tao na pagsuspetsahan ito. Maraming beses na that this has happened as a matter of strategy sa ibang mga presidente, notably I think si President Gloria Arroyo ay ilang beses yata na file ng impeachment complaint at maraming nagsasabi na ang purpose nito ay para ma-immunize siya at mag-umpisa ang 1-year bar rule at ma-immunize siya for 1 year. Yun yung ginagamit na termino nga eh. So tama po kayo sa term na inoculate. So, hindi maiiwasan kasi mukhang ang napakaikli ng reklamo and mabilisan din. So of course yung circumstances ng pagtanggap ng reklamo kailangan rin at tinitingnan din ng mga tao kung kaya't very frustrating na, well, not naman frustrating, maraming nagsasabi na hindi naman seryoso ito. Lalo-lalo na dun sa pagtanggi ng reklamo na inihahain sana ni na former Congressman Mike Defensor at ni I understand si Gov Chavit Singson din ay isa dun sa mga nagrereklamo. So nung tinanggihan yan and kumpleto naman daw ang requirements nila, nakakaduda yan kasi ang ginagamit na dahilan ay wala lang po si SecGen. So isama mo na yung circumstances na yon na mysteriously hindi tinatanggap yung reklamong hinahain ni na Kong Mike, tapos ganito mabilis. Ang bilis ng pag-forward ng plenaryo sa Committee on Justice nitong mga reklamo. Parang may hinahabol sila na deadline. Dun sa pag-forward kasi ng complaint to the Committee on Justice, yun po yung marking. Yun po yung time na masisinyales na naumpisahan na ang impeachment process at dito nag-uumpisa ang 1-year bar. So if you take all the circumstances together, sino ba naman ang hindi magdududa niyan? So, kumbaga, siseryosohin ba natin yung buong proceedings samantalang ang nakikita, and even dun sa pagsasalita ng ibang mga kongresista, parang ayun na nga ang punteriya, to inoculate the president for a year. Opo, ma'am, tingin po ninyo dapat may mga pagbabago na i-observe ang House of Representatives kaugnay po sa naging pasya ng Supreme Court doon sa ruling nila sa impeachment naman laban kay Vice President Sara Duterte. Well, wala naman din silang choice kasi the moment nag-participate sila doon sa kaso sa Korte Suprema, sinisignify nila na tinatanggap nila yung magiging desisyon ng hukuman. Once you participate, hindi mo na pwedeng sabihin, teka muna, wala naman kayong karapatan na mag-decide nito. Too late na, nilagay nila yung kaso sa kamay ng Korte Suprema and they fully participated. Alam naman po nila yon. Kaya nga nakikita natin na ito may mga usapang charter change. Of course, so far nakikita pa lang natin kay Senate President yung usapang charter change na wala pa tayong masyadong nakikita doon sa House. Pero yes, wala naman silang choice kung hindi sumunod doon sa sa decision ng hukuman. And immediately executory yun and wala na ring pagkakataon na makapag-file ng MR or maibalik yung issue sa hukuman. So, I think they will just have to live with it na ito ang desisyon and then siguro further discuss. Kasi sa ngayon, nakikita nila yung desisyon in the light of the VP impeachment. Pero they might change their minds kapag ito na, ang pinag-uusapan na ay impeachment ng isang tinagurian nilang kakampi. So baka mabigyan sila ng panibagong perspective dito. Opo, ma'am, tingin po ninyo magtatagumpay itong kasi may nag-comment, parang replay lang yung impeachment laban kay VP kasi same ground, same issue na nauna na ngang dineklaraan constitutional, though may mga nagsasabi din
na proseso lang ang winawaso ng Supreme Court pero hindi nila sinabi na inosente ang Vice Presidente. Ma'am. Actually, yung hukuman ang nagsabi nun. Sabi dun sa decision on the motion for reconsideration, hindi, dun sa original decision, na hindi nila inaabsuelto si VP. So, ang sinasabi nila dito ay yung proseso na ginampanan o ginawa ng Kongreso, ng House of Representatives ay lumabag sila doon sa due process requirement ng kahit anong proseso that would take away life, liberty, or property. So in this case, yung trabaho ni VP baka namimiligro, posibleng matanggal siya sa kanyang pwesto, isang elected official, si VP Inday with what? 33 million votes, ang laki ng kanyang mandato. But even if she just won by one vote over her opponent, she is considered to be carrying the mandate of the people. Hindi madali dapat talaga ang pagtatanggal ng isang impeachable official. It must be deliberate. It must be accompanied by with respect for all the rights accorded to the respondent. At kailangan yung kumbaga they will mind all of the nuances of the law. Kasi ang pinatatanggal nila isang opisyal na may ganito kalaking mandato. Gayunpaman, ang sabi ng hukuman, ang ini-invalidate nila is the process. So, pwede kahit eksaktong-eksakto yung ifa-file nila na reklamo, minus, meron kasing part ng decision dun sa unang decision na lumabas last year, ang sabi ng hukuman, hindi pwede na ikakaso ninyo ay mga acts that were committed prior to becoming an impeachable official. So kung i-bring up nila yung di umanong quote-unquote graft and corruption na sinasabi nila, kailangan these are acts that were committed during her presidency. So yung mga iba na supposedly mayor siya or from previous years, hindi pwede yan ipasok. So I'm sure inamenda ng mga ng mga nag-file yung kanilang reklamo para para alinsunod doon sa desisyon ng hukuman. So yun lang po, pwede po yan. It's not violative at sinabi na-anticipate na yan ng hukuman in the first decision pa lang. Ma'am, tapos na po ang eleksyon, tapos last time na-impeach po si VP sa HREP. Sinabi ni Congressman Tiangco wala lang FLR or later release sa 2026 budget na ginamit yung FLR sa 2025 budget na pampangako sa mga congressman na sumuporta sa impeachment. Nakikita niyo po ba ma'am na may impeach pa rin si VP given the circumstances na nagbabago po ang dynamics ng politika sa bansa? Well, yung popular notion of course is mahihirapan talaga sila, and I agree with that, mahihirapan sila. Kung totoo na fueled ang impeachment last year at mayroong mga hindi na itupad, then kailangan po malaki-laki ang ilalabas. Kung totoo yan kasi tama kung susundan natin yung sinasabi ni Congressman Toby, may mga maniningil pa. So para makuha yung boto, kailangan punuin yung kulang doon sa sa impeachment 2025 bago makapag-usap ng mga terms at saka kung magkano ang ilalabas for 2026. So, pero kung babasihin natin sa mga reaksyon ng ilang mga kongresista, ang nakikita po natin dito is parang walang umiikot kasi may nagsasabi na matumal na, wala namang excitement. Merong iba na tila hindi mapinta yung muka, malungkot na malungkot, lalong-lalo na paglabas ng desisyon ng Korte Suprema. Reason dictates na kung ganun sila ka-invested doon sa na-strike down ng Korte Suprema, it means hindi sila ganun ka-prepared for 2026 version, yung 2.0. So without that impetus, ang iisipin ng ilang mga boboto dyan ay yung kanilang mga political careers. Yan ay yung conventional wisdom. Of course, we should be prepared sa kahit anong surprise na pwedeng mangyari dito, no? You never know.
But ang tingin ko dyan is minus that impetus, mahihirapan sila ng 2.0 version ng impeachment ni VP Inday.